Nag-aabala si Olivia sa pag-check ng mga dadungting na salon products. Aalis siya mamaya para magsukat ng kanyang wedding dress kasama si Derek. Si Derek ang doktor na nakilala niya noon sa ospital at ito rin ang tumulong sa kanila ni Aling Martha nang mawalan siya ng malay sa 5 taon na nakakaraan. Mahigit 2 taon siyang niligawan nito at dahil mabuting tao at nakita niyang mahal siya ni Derek sa kabila ng kalagayan niya sinigot niya ito. Wala na siyang mahihiling sa buhay na meron ngayon. Nag-aaral ng mga kapatid niya at nasa mabuting kalagayan ng pamilya niya. Kaya naman nagpa siyang pumayag magpakasal kay Eric. Olivia, ako na dyan. Mag-ayos ka na lang dahil baka biglang dumating si Derek. Ani Aling Martha na kahapon pang dumating galing sa probinsya. Di pa man siya nakakasagot. Nakita niya na ang nobyo na nakatayo sa entrance door. Nakangiti ron habang may dalang bungkos ng bulaklak. Kaya naman kilig na kilig ang ibang babae na tauhan niya sa salon. Tumayo siya at saka sinalubong to ng yakap at hagkan sa labi. Nang ilalayo niyang mukha, hinapit siya ni Derek sa bewang, lalo na't hindi na ito pinakawalan. Mas tuloy na diin ang labi niya sa labi nito. Mahina niya tong hinampas sa balikat. Love ha, parang di tayo nagkita ng isang araw ha. Tinawanan lang siya nito. Inaakit kasi ako ng labi mo, love, kaya hindi ako nakapagpigil. Mahina nitong pinisil ang pisngi niya. I love you. Mumuso siya habang nakatingin sa bulaklak na naipit sa gitna nila. I love you too, love. Sagot niya habang nakatingin pa rin sa bulaklak. Naipit na tuloy. Natigilan si Carmen na makaramdam ng pagkailang, kaya't nilibot niya ang tingin sa paligid ng salon. Pero wala siyang nakitang nakatingin sa kanya. Pero bakit ganon ang pakiramdam niya? Bakit parang napapaso siya sa tingin ng kung sino? O baka naman guni-guni lamang ngayon? Pasakay na sila sa kotse ni Derek nang mapatingin siya sa lalaking nasa kabilang side ng kalsada. Matangkad itong lalaki. Di ang mukha nito dahil naka-hoodie jacket ito ng itim at nakamask. Di niya maaninag ng maayos ang mukha nito pero bakit pakinamdam niya sa kanya to nakatingin. Pinilig niyang mukha at sabakay na lang sa kotse. Pinigilan ng sariling wag tumingin muli sa lalaki. Tinuon ang mata sa nobyong nakakabit ng seatbelt niya. Inawakan niya ang mukha ni Derek. Love, may eyebag ka pa. Mukhang pagod at puyat ka. Dapat nagpahinga ka na lang. Pwede naman akong samahan ni Nanay at Aling Martha eh. Kaya hindi sila nakipagkita kahapon dahil may sinagawang operation ng nobyo niya na tumagal ng 8 hours. Napag-alaman niya, di naman pala to doktor ng mga buntis noon. Gusto lang pala siya nitong makausap nung panahon na yon. Kaya ito nagsabi sa kanya ng kalagayan niya. In short, matagal na tong patay na patay sa beauty niya. Sa bagay, hindi naman niya to masisisi. Sa ganda ko ba naman? Napahagikik siya sa naisip. Love, mukhang kung ano-ano na naman ang iniisip mo dyan. Tell me, tuwang-tuwa ka na naman dahil mahal na mahal kita, right? Che, di kaya mag-drive ka na lang dyan. Tanggi niya rito. Her boyfriend is a neurologist and one of the best doctors in the Philippines. Gustong-gusto to ng nanay niya para sa kanya. Maging mga kapatid niya ay ganun din. Noong una, wala naman siyang balak sagutin to dahil ayaw niya nang magmahal ng angat ng buhay kaysa sa kanila. Pero pinatunayan ito ang sarili sa kanya, sa kanila ng pamilya niya. Alam din ito ang pinagdaraanan niya at nangyari sa buhay pag-ibig niya noon. Wala siyang tinago rito. Mabuti na lang talaga tanggap sila ng binata. Malakas siyang napatili nang biglang magpreno si Derek. May bigla na lang kasing humarang sa kulay itim na kotse sa harapan ng kotse nila. Damn! Malakas na mura ni Derek. Agad hinawakan nito ang mukha niya na nandalamig sa takot. Are you okay, love? Medyo. Pagsasabi niya habang nanginginig pa ang katawan sa pagkabigla. Paano kung di nakapagpreno ang nobyo niya? Tiyak na bangga na sila. Niyakap niya ang sarili habang sinusundan ng tingin sa Derek na bumaba ng sasakyan para puntahan ang kotseng humarang sa kanila. Pero di pa man nakakalapit to sa kotse, humarurot na yon palayo. Walang hiya, walang modo. Matapos mangharang, gusto pa silang kainin ng alikabok sa kalsada? Ines na sabi niya pagkapasok pa lang ni Derek. Bumuntong hininga ang binata, hinawakan siya sa kamay. Calm down, love. Let out your anger bago mo isukat ang wedding gown mo. Ikaw din, baka pangit ang mapili mo. Biro nito sa huling sinabi. Bumuga siya ng hangin. Nakakainis kasi, love eh. Paano kung bumangga tayo? Napahamak pa tayo dahil sa taong yon. Kung pwede lang siyang lumipad, hinabolan niya ang taong yon, tsaka tiniris.
Nagpatuloy na lang si Derek sa pagmamaneho. Siya naman ay nakabusangot hanggang sa makarating sa wedding dress boutique. This way, ma'am and sir. Giniya sila ng sales lady papasok. Lahat po na nakadisplay na wedding dresses dito ay available. Pwede din po kayong pumili dito. Napamaang siya habang nakatingin sa mga nakikitang display na wedding dresses. Ang gaganda! Tili ng utak niya. Napangiti si Derek at pinisil ang kamay niya na hawak nito. Nakita siguro nitong nawala ng inis niya, napalitan ng excitement ang mukha niya. Look at this, love! Hinila niya ang nobyo papalapit sa isang wedding gown na nakalagay sa pinakagitna. Sa sobrang ganda nun agad naningning ang mga mata niya. Bumitaw siya sa kamay ng nobyo at tinignan ng kabuoang design nito. Isa pa tong backless crepe bridal dress. Bagay na bagay sa sexing tulad niya. Love! Tumakbo siya sa nobyo, yumakap sa bewang nito. Mukhang di ko na kailangan magtingin ng ibang design. Ito na kasi ang pipiliin ko. I am sure bagay na bagay sa'yo ang gown na to. Bulong nito sa kanya. Ma'am, here is the brochure po. Pumili na po kayo ng design na gustos ninyo. Anang sales lady nag-a-assist sa kanila. Iniabot nito ang hawak sa kanila. Miss, my fiancé already chose this one. Tinuro ni Derek ang wedding dress na nasa gitna. All you need to do is to measure her sizes para sa gown na yan. Sige po, ma'am and sir. Papasukatin po namin kayo. Diyan na! Umihingal na lumapit sa sales lady ang isa pang sales lady. Bumulong ito sa nag-a-assist sa kanilang babae. Naku ma'am, sir, pasensya na po pero hindi na po available ang wedding dress na yan eh. Yumuko ng paulit-ulit ang kakarating lamang na babae. Ha? Bakit? Tumingin siya sa babaeng nag-a-assist sa kanila. Akala ko ba available lahat ng wedding dresses na narito? Tukoy niya sa nakadisplay. Punong-puno ng panghihinayang ang puso niya. Lumapit sa kanila ang manager ng boutique at yumuko ito katulad ng dalawang sales lady. We're sorry ma'am and sir, but this wedding dress was already sold to someone. Look, I can double the price of this wedding dress. Ibenta niyo lang to sa amin. My fiancé really loved this. Pamimilit pa ni Derek. I'm sorry sir, pero hindi po talaga pwede. You can choose another design, ma'am and sir. We're willing to give 10% discount para sa abala. Pasensya na po talaga kayo. Bagsak ang balikat niya. Sayang, at gustong-gusto pa naman niya ang wedding dress na to. Sige, pipili na lang kami ng iba. Pilit siyang umiti kay Derek. It's okay, love. Kahit anong wedding dress naman babagay sa akin. Sinabayan ng biro niyang sabi. Kumunot ang noon niya na mapatingin sa isang sulok ng butig. Paano nakaupo doon ang lalaking nakita niya kanina? Nakaupo ito habang iniikot sa daliri ang susi. Nasa tingin niya isusi ng kotse nito. Tulad kanina hindi niya makita ang mukha nito. Lahat kasi ng suot nito kulay itim. Itim na rubber shoes, jacket, loose pants. Tapos nakamask pa ng itim. At nakaharang ang buhok sa mata. Love, if you want, pwede ako magpagawa ng gantong design. Bumaling siya sa nobyo. Hindi na love, pipili na lang ako ng iba. Marami pa namang magagandang designs na narito. Totoo ang sinabi niya. Marami pa naman talagang magandang design, kaya pipili na lang siya ng iba. Biglang natigilan ang katawan niya nang nanoot sa ilong niya ang pamilyar na amoy. Marahas siyang napalingon sa nakita ang pagdaan ng lalaking nakaupo kanina sa dulo. Bumuga siya ng hangin at pumikit. Ano ba to? Bakit bigla akong naaalala ang amoy ng lalaking yon? Hindi na lamang niya yon pinansin. Matapos ngang pumili ng ibang design, ang wedding dress, pumili naman sila ng wedding ring. Ang gusto niya sana yung isang simpleng wedding ring lang, pero hindi pumayag ang nobyo niya. Ano? 2 million? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Sing-sing lang pero kasing presyo ng isang bahay at lupa to ah. Love, ayoko niyan. Ayos na yan sa akin ang simple lang. Sabi ko kasi sa'yo, sa Ongpin na tayo, dun sa Binondo bumili. Di naman mahalaga sa kanya kung mahal o mura. Ang mahalaga maikasal sila. Mariing umiling si Derek sa kanya. Ako ang masusunod this time, love. Sinuot nito ang singsing sa daliri niya. Bagay na bagay sa kamay ninyo, ma'am. Singit ng sales lady habang kilig na nakatingin sa kanila. Tumango-tango si Derek. Yeah, it really suits your finger. Pero love, shh! Mabilis tinakpan nito ang labi ng labi niya para di siya makatanggi bago bumaling sa sales lady. We will take this one and this one.
Tinuro din ito ang singsing na para dito. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapanguso na lamang. Kung hindi nga siya napigil si Derek, mapapagawa pa sana ito ng wedding gown sa isang kilalang designer. Pero napilit niya itong bumili na lang sa pinuntahan nilang wedding dress boutique kanina. Napabuntong hininga siya. Naalala niya ang mommy ni Derek. Alam niya nagtatampo ang ginang dahil hindi itong nasunod sa kasal nila ng nobyo. Ang gusto kasi ng future binan niyang babae, ito ang masusunod sa lahat pagdating sa kasal ni Derek. Hindi lang pumayag ang binata at ganon din naman siya. Ang dahilan ni Derek, dahil sila ang kakasal, which was right. Pero ang dahilan naman niya iba. Alam kasi niya bubonggahan ng husto ang kasal nila ng anak nito. Kilala niya ang ina ni Derek, masyado tong magastos. Palibasa ay nag-iisa nitong anak ang nobyo niya. Naalala pa nga niyang bonbon luxury bags at jewelries na pinapadala ng ginang sa kanya. Maging ang nanay at kapatid niya pinapadala nito ng kung ano-anong mamahaling bagay. Ang gusto pa nito, lumipat sila ng tirahan sa nabili nitong bahay pero umayaw na lamang siya. Nakakaya naman kasi. Di pa nga sila kasal tapos ganito na to. Pero thankful siya dahil tanggap nitong kalagayan nila. Kahit di sila mayaman, di sila nakatikim ng panghuhusga sa mga magulang ni Derek. Love, gutom na ako. Reklamo niya kasabay ng malakas na pagtunog ng kanyang tiyan. Sorry love, I didn't notice that it's dinner time already. Mukhang mas na-excite pa ako kaysa sa'yo eh. Tumingin si Olivia sa kamay na hawak ng lalaki. Dati akala niya masungit to. Paano dito masyadong namamansin nung una? Pero mabuting tao pala talaga. Agad silang pumasok sa Japanese restaurant na nakita nila para kumain. Dahil gutom na siya, talagang kumain siya ng marami. Sanay si Derek sa ugali at kilos niya. Sa katunayan wala siyang hiyang nararamdaman sa harap nito. Pinuno niya ng laman ng bibig niya pero nang mapatingin siya sa likuran ni Derek, muntik niya nang maibuga lahat ng laman na nasa bunganga niya. Anak ng kutong lupa? Sa dinami-rami ng tangpo pwedeng makita, bakit ang lalaki pang to? Nagkasamid-samid si Olivia. Nag-aalalang inabutan siya ni Derek ng baso. Kaagad niya yung tinungga pero muntik na niyang maibuga dahil mainit. Anak ng mainit na tea pa lang laman ng baso. Kinuha niya ang pangalawang baso na inabot ni Derek sa kanya. This time, tubig na ito. Sorry love, hingi ng paumanhin ng lalaki. Halata kasing nataranta to kanina nang mabilaukan siya. Sa tinagal-tagal nilang magkakilala, ngayon pa lang siya nahiya sa harap nito. Pakiramdam niya'y naglabasan ng sipon at tubig sa ilong niya. Niyuko niyang mukha para di makita ni Zafiro. Teka, bakit niya iyuyuko ang mukha niya? Wala naman siyang kasalanan. Umayo si Olivia ng upo at pilit na tinuon ang atensyon sa pagkain. Anong ginagawa nito sa Pilipinas? Nabalitaan niya kay Miss Celia, umalis to ng bansa kasama si Carla para sa US na ikasal. Bumalik na ba to kasama ni Carla? Ay kabayo! Mahina niyang sambit na makagat niya ang labi na makitang nakatingin na sa Zafiro sa kanya. Mabilis niyang niyoko ng tuluyan ng mukha, halos pumasok pa siya sa ilalim ng mesa. Di niya alam kung tama bang ginagawa niya, bakit kailangan pang magtago. Pero kusang gumalaw ang katawan niya. Sobrang lakas ng kabog ng puso niya. Kung noon sa kilig, tuwa at pagmamahal, ngayon sa galit na. Tama, galit na galit siya rito. Di mawawala yun hanggat nabubuhay siya. Hindi niya ito mapapatawad. Tumingin siya kay Derek nang maramdaman ng paghawak ito sa kamay niya na para bang pinapakalma siya. It's okay love, I'm here and I will never let him hurt you again, Derek said with sincerity in his voice. Humarang to sa harapan niya dahilan para wala siyang ibang makita kundi ito lang. Mukhang nakilala nito kung sinong nasa likuran nito. Sa bagay, sinong di makakakilala kay Zafiro Maglayon? Buong mundo yata kilala ito eh. Love? Inawakan niya ang kamay nito nang pahinin nito ang luha sa pisngi niya. Bakit ganito? Bakit umiiyak siya ngayon? Akala niya hindi natutulo ang luha niya dahil sa lalaking nanakit sa kanya ng todo. Pasensya ka na. Dumilat si Olivia. Hinawakan ang kamay ni Derek na nasa pisngi niya. Di ko namalayan umiyak na pala ako. Kumuyom ang isang kamay niya. Nawalan na siya ng gana. Bakit nakita niya ulit ang masamang tao na to? Gusto mo ba lumipat tayo ng ibang restaurant? Alam ni Olivia na iintindihan siya nito. Agad siyang tumango. Magkahawak kamay silang tumayo ni Derek at di na tinapunan ng tingin sa Zafiro na alam niyang nakatingin sa kanya.
Napatigil siya sa paglakad at napatingin sa harapan. Paano? May jacket to na nakaharang na dinampot ni Zafiro. Nagangat ng tingin si Olivia nang tumayo to ng tuwid sa harapan niya. Hawak ang jacket na pamilyar sa kanya. Unti-unting nanlalaki ang mata niya. Di siya pa pwedeng magkamali. Ito ang suot ng lalaking nakita niya kanina. Nang suriin niya ang kabuuan nito, umawang ang labi niya. Tama! Ito ang nakita ko sa tapat ng salon at nakita ko kanina sa butik. Nakaramdam siya ng takot. Nakakatakot ang aura nito ngayon. Hinila niya ang kamay ni Derek at nagmamadaling umalis. Di alam ni Olivia kung bakit siya patong natatakot kay Zafiro. Wala naman siyang kasalanan. Wala. Dahil ito naman ang may kasalanan sa kanya.